May mga bahay na mukhang ordinary lang sa labas. Tahimik na farm, puno ng hayop, simpleng buhay sa probinsya. Pero minsan, ang pinakamadilim na kwento hindi nangyayari sa abandoned na bahay o haunted na lugar. Nangyayari ito sa mga lugar na matagal nang tinatago ng katahimikan. At sa isang lumang pig farm sa Canada, may isang lalaki na lumaki sa gitna ng dumi, galit at kahihiyan. Isang batang hindi nakaramdam ng pagmamahal. Isang bata na araw-araw pinaparamdam na wala siyang halaga. At paglipas ng panahon, ang batang iyon magiging isa sa pinaka nakakakilabot na serial killers sa kasaysayan ng Canada. Ito ang madilim na kwento ni Robert Pickton. Ang maagang buhay ni Robert Pickton ay puno ng matinding pag-iisa, maruming kapaligiran, at mabigat na pagpapalaki sa pig farm ng kanilang pamilya sa Port Coquitlam, British Columbia. Para sa maraming eksperto, ang uri ng environment na kinalakihan niya ang naging pundasyon kung bakit lumaki siyang walang empathy at may kapasidad para sa matinding karahasan. Ipinanganak si Robert noong 1949 kina Leonard Francis at Louise Helen Pickton. Ang kanyang ama ay sinasabing abusado, emotionally distant, at kadalasang pinapabayaan ng mga anak dahil nakatutok sa trabaho sa farm. Ang kanyang ina naman na si Louise ay inilalarawan ng mga nakakilala bilang isang mahigpit, controlling, abusive, at kakaibang babae. Para sa kanya, mas mahalaga ang produksyon ng farm kaysa sa kapakanan ng sarili niyang mga anak, kahit sa simpleng kalinisan o personal hygiene. Mayroong ate si Robert na si Linda at isang nakababatang kapatid na lalaki na si David. Si Linda ay pinadala upang tumira sa ibang kamag-anak dahil pakiramdam ng mga magulang na hindi angkop ang pig farm para sa isang batang babae. Pero sina Robert at David ay nanatili sa farm at halos ituring na murang labor para tumulong sa trabaho. Ang bahay nila ay inilalarawan na parang lumang barong-barong na halos guguho na at sobrang dumi ng kapaligiran. May mga ulat pa na ang malayang gumagala ang mga baboy sa loob ng bahay at ang dumi at tae ng mga ito ay madalas hindi nalilinis. Isang environment na malayo sa normal na pagpapalaki ng bata at maaring nag-ambag sa pagkakabuo ng madilim na pag-iisip ni Robert sa mga susunod na taon. Noong 12 years old pa lang si Pickton, nag-alaga siya ng isang batang baka na itinuring niyang kanyang nag-iisang kaibigan sa farm. Pero isang araw, pag-uwi niya galing eskwela, bigla itong nawala. Sinabihan siya ng kanyang ina na hanapin ito sa barn. Pagdating niya doon, isang nakakadurog na eksena ang bumungad sa kanya. Ang alaga na minahal niya na baka ay kakatapos lang katayin. Sa mga susunod na taon, sinabi ni Pickton na ang pangyayaring iyon ang nagturo sa kanya ng isang malupit na leksyon na ang buhay ay madali lang itapon.
Sa isa pang nakakagulat na insidente, sinabing nakabangga ng isang batang lalaki ang kanyang kapatid na si David gamit ang isang truck. Sa halip na tulungan ng biktima, ang kanilang ina mismo ang tumulong magtago ng ebidensya. Ayon sa mga ulat, itinulak nila ang katawan ng bata papunta sa isang ditch na puno ng tubig. At doon ito iniwan sa halip na dalhin sa ospital. Isang pangyayari na nagpadala ng malinaw na mensahe sa magkapatid na ang kamatayan ay maaring itago at ang ebidensya ay maaring burahin. Dahil pinipilit ng kanilang ina na magtrabaho sila ng matagal sa pig farm, palagi silang nababalot ng dumi at amoy ng manure. Halos hindi sila pinapayagang maligo at kalaunan ay nagkaroon pa raw si Robert ng takot sa pagligo. Kaya tuwing pumapasok sa eskwela, umaalingasaw ang amoy ng dumi ng baboy sa kanyang katawan. Dahil dito, binigyan siya ng mga kaklase niya ng malupit na palayaw na Stinky Piggy. Ang patuloy na pangungutya at paglayo ng ibang bata sa kanya ay nagdulot ng matinding social isolation. Isang bagay na sinasabi ng mga eksperto na maaring nag-ambag sa pagbuo ng kanyang madilim na pag-iisip habang siya'y lumalaki. Habang lumalaki si Robert, hirap na hirap siya sa pag-aaral. Bumagsak siya ng grade 2 at kalaunan ay inilagay sa special education classes. Mayroon din siyang mababang IQ, tinatayang nasa 86, at may speech impediment, kaya madalas siyang maging target ng pag-aasar at bullying ng ibang estudyante. Sa edad na 14, tuluyan siyang huminto sa pag-aaral at naging apprentice ng isang butcher. Sa loob ng 4 na taon, dito niya umano natuklasan ang kanyang kakaibang kakayahan sa paghiwa at pag-dissect ng mga hayop. Isang skill na kalaunan ay magbibigay ng nakakatakot na kahulugan sa kanyang buhay. Noong 1979, namatay ang kanyang ina. Kahit na kilala itong mahigpit, dominante at abusado, sinasabi ng ilang eksperto na malalim pa rin ang attachment ni Robert sa kanyang ina. Para sa ilang psychologists, posibleng ito at dito nagsimula ang isang madiling na pattern sa kanyang isip. Naniniwala sila na ang pag-target niya sa mga babae, lalo na sa mga sex workers, ay maaaring paraan niya para kontrolin at dominahin ang mga babaeng figure na sa kanyang pakiramdam ay nagkontrol at nagpahiya sa kanya buong buhay niya. Nang tuluyan ng pumanaw ang kanilang mga magulang, minana ni Robert at David ang pig farm ng pamilya. Sa pagtatangkang makahanap ng companionship at social acceptance, nagsimula si Robert na mag-host ng malalaking rave at wild parties sa isang lumang slaughterhouse sa kanilang farm na tinawag na Piggy's Palace. Sa mga gabing iyon, puno ng alak, ingay, at mga bisita ang lugar. Pero kahit may pera at malawak na property, nananatiling awkward at hirap makisama si Robert sa ibang tao. Lalo na sa mga babae. Marami sa kanila ang tumanggi o lumayo sa kanya. Unti-unti, ang frustration at rejection na iyon ay lumalim.
Pinaniniwalaan ng mga investigador na nagsimula ang killing spree ni Robert noong early 1990s. Ang unang pinahihinalaang biktima ay si Mary Ann Clark noong August 1991. Ang mga krimen ni Robert ay kilala sa matinding karahasan at sistematikong paraan ng pagtatago ng ebidensya. Bagamat 6 na murder lang ang napatunayan sa korte, natagpuan ng mga investigador ang DNA o mga labi ng hindi bababa sa 33 na kababaihan sa kanyang property. Kadalasan, ang target ni Robert ang mga vulnerable na babae mula sa Vancouver's downtown east side. Isang lugar na kilala sa kahirapan, droga, at mga taong madaling mawala nang hindi kaagad napapansin. Inaakit niya mga biktima papunta sa kanyang farm sa pamamagitan ng pangakong pera o droga. Ayon sa mga saksi at ebidensya, madalas niyang pusasan ang mga biktima sa kama habang nakikipagtalik. Pagkatapos nito, sinasakal niya ang mga ito gamit ang sinturon o wire hanggang mawalan ng buhay. May mga ulat din na gumamit siya ng baril tulad ng .22 revolver sa ilang insidente. Matapos ang pagpatay, dinadala niya ang mga katawan sa slaughterhouse ng kanyang farm. At doon, ginagamit niya ang kanyang pagiging butcher upang hiwain, tanggalan ng ulo, tanggalan ng dugo, at paghiwa-hiwalayin ang katawan. Ang paraan ng pagtatago ng ebidensya ni Robert ay nakakakilabot at sistematiko. Iba't ibang paraan ang ginamit niya. Ang ilang bahagi ng katawan ay pinapakain niya sa kanyang mga baboy sa farm. May mga ulat din na ang ibang labi ay nilalagay sa mga bariles na ipinapadala sa isang commercial laundering plant. May ebidensya rin na nagsasabing posibleng giniling niya ang laman ng tao at hinalo ito sa pork products na naibenta o naipamigay sa ibang tao. Pinaghihinalaan din ng mga investigador na gumamit siya ng wood chipper upang lalo pang durugin at mawala ang mga labi ng kanyang mga biktima. Ang pagka-aresto kay Robert Picton ay nagsimula lang sa isang simpleng investigasyon. Pero kalaunan ay naging pinakamalaking crime scene search sa kasaysayan ng Canada. Noong February 5, 2002, nagsagawa ng search warrant ang RCMP sa farm ni Picton sa Port Coquitlam. Ang tunay na pakay ng pulis noon ay maghanap ng mga unlicensed firearms. Pero habang hinahalughog nila ang property, may isang maliit na detalye na biglang nagbago ng lahat. Isang junior officer na may nakita na isang prescription asthma inhaler. Ang inhaler na iyon ay pag-aari ni Serena Abotsway, isa sa mga maraming kababaiyang matagal nang nawawala mula sa Vancouver's downtown east side. Sa sandaling iyon, nagbago ang direksyon ng investigasyon. Sa simula, dinitain si Robert dahil sa weapons offenses. Pero pansamantalang pinalaya siya habang minamanmanan ng pulis. Pagkaraan ng ilang linggo, noong February 22, 2002, muli siyang inaresto matapos makumpirma
ng mga investigador na may mga human remains na natagpuan sa kanyang property. Doon nagsimula ang formal na mga kaso ng murder laban sa kanya. Habang nakulong sa isang holding cell, may isang uncover police officer na nagpanggap na kapwa inmate. Dito, kusang nagbida si Robert tungkol sa kanyang mga krimen. Ipinagyabang pa niya na nakapatay siya ng 49 na babae at plano raw sana niyang gawing 50. Pero hindi niya natuloy dahil naging sloppy raw siya. Isang chilling na pag-amin na lalo pang nagpatibay sa kaso laban sa kanya. Matapos ang mga taon sa kulungan, natapos ang buhay ni Robert sa loob mismo ng maximum security prison sa Port Cartier Institution sa Quebec. Noong May 19, 2024, habang nasa isang common room ng kulungan, inatake siya ng kapwa inmate na si Martin Charest. Gumamit si Charest ng sirang hawakan ng walis at paulit-ulit itong isinaksak sa mukha at ulo ni Robert. Matapos ang brutal na pag-atake, isinakay siya sa helicopter papuntang ospital sa Quebec City. Inilagay siya sa life support at medically induced coma. At noong May 31, 2024, tuluyan siyang binawian ng buhay dahil sa mga tinamong sugat. Kalaunan, umamin si Martin Charest sa first-degree murder. Ayon sa kanya, ginawa niya ito para sa mga biktima. Sinabi rin niya na hindi tumitigil si Picton ng pagyayabang tungkol sa kanyang mga krimen. Kaya nagpasya siyang tapusin ang buhay nito sa loob ng kulungan. Alam nyo, yung story at buhay ni Robert Picton, makikita mo kung paano ang hindi nagaling na trauma mula sa sariling ina ay pwedeng magbago ng isang tao sa pinakamadilim na paraan. Tinatawag natin itong mother wound. Ang mother wound ay ang sakit, rejection, pang-aabuso, pangmamaltrato, o neglect na natamo mo mula sa iyong ina. Hindi lang basta pisikal, kundi emotional at psychological din. Kapag hindi ito na-heal, lumalaki ito sa loob mo at nagiging pattern sa pagtrato mo sa sarili at sa iba. Parang nakalimutan mong magmahal sa sarili mo. Kaya pwede itong magpakita sa matinding pagkontrol, kawalan ng empathy, at distorted sense of power. Ang ina ni Robert ay isang tyrant sa bahay. Pinaboran niya ang productivity ng farm kaysa sa well-being ng mga anak. Pinilit silang matuto ng survival skills sa isang environment na marumi, delikado, at puno ng neglect. Ang mga bata, lalo na si Robert, ay natutong ang mundo ay mapanganib at ang mga mahal mo ay maaaring maging kalaban mo. Kahit ganon, malalim pa rin ang attachment ni Robert sa ina niya. Ito ang classic ng unhealed mother wound, love at fear mixed. Hindi mo alam kung paano magmahal sa tama kapag ang unang modelo ng pagmamahal ay punong-puno ng abusong emosyonal at pisikal. Nung naging adult si Robert, napunta ang frustration at pang-aabusong natamo niya mula sa ina sa mga babae sa labas. Pinili niya ang mga vulnerable women para kontrolin at dominahin bilang unconscious na paraan sa pagbabalik loob sa ina niya.
Sa utak niya, parang naging, kung di ko kaya ibahin ang aking mundo, kailangan kong kontrolin ang babaeng maiituring kong kahalili ng power ng ina ko. Lumaki siya sa socially awkward, rejected, at walang tunay na emotional support. Ang trauma mula sa childhood sa form ng neglect, humiliation, at abusive modeling ay nagtatransform sa sadistic tendencies at lack of empathy. Ito ang literal na halimbawa kung paano ang mother wound, kapag hindi na-heal, ay lumalabas sa pinakamadilim na anyo ng violence at pathology. So, tandaan, ang trauma na hindi na-heal ay cycle ng destruction. Kung hindi mo harapin, pwede itong lumabas sa ganitong matinding paraan. Pero kung gagaling ito, pwede kang maging source ng power, love, at transformation.